Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagtataksil, at pagpapatawad? Isang kwentong mag-iiwan ng marka at magtatanong kung hanggang saan ang kayang ibigay ng isang pusong nagmamahal. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay hindi mula sa kaaway, kundi mula sa mga taong akala mo'y kailanman ay hindi ka sasaktan. Paano kung ang pangarap na binuo mo ng 7 taon ay guguho sa loob lamang ng isang gabi? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata sa kwento nina Hiraya at Dagsa. 2 linya. Matitikas at malinaw na 2 pulang linya sa maliit na puting plastik na hawak niya. Para kay Hiraya, ang 2 linyang yon ay hindi lang basta marka. Iyon ang katuparan ng lahat ng kanyang mga dalangin, ang sagot sa 7 taon ng paghihintay, pag-asa, at kung minsay tahimik na pagluha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang ibinababa ang pregnancy test sa ibabaw ng lababo. Napasandal siya sa malamig na pader ng banyo at isang hikbi ng purong kaligayahan ang kumawala sa kanyang mga labi. Sinapu niya ang kanyang bibig, hindi makapaniwala sa biyayang sa wakas ay ipinagkaloob sa kanya. Salamat, salamat po. Bulong niya sa hangin. Ang mga matay puno ng luhang hindi na napigilan pa. 7 taon. 7 mahahabang taon silang naghintay ni Dagsa. Bawat buwan ay isang pag-asa na madalas ay nauuwi sa pagkadismaya. Ngunit ngayon, lahat ng yun ay nagbago. Sa wakas, magiging ganap na silang pamilya. Magiging isa na siyang ina. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kailangan niyang sabihin ito kay Dagsa sa pinaka-espesyal na paraan. Agad siyang kumilos, puno ng bagong sigla. Itinago niya ang pregnancy test sa isang maliit na kahon na nababalot ng magandang papel, kasama ang isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol na matagal na niyang itinago. Ito ang magiging sorpresa niya. Dumiretso siya sa kusina, ang puso'y umaawit sa tuwa. Inilabas niya ang mga sangkap para sa paboritong ulam ni Dagsa, ang espesyal niyang kare-kare. Habang naghihiwa siya ng mga gulay at naghahanda ng sarsa, hindi niya mapigilang isipin ang magiging reaksyon ng kanyang asawa. Siguradong mabibigla siya, naisip ni Hiraya, kasabay ng isang maliit na tawa. Bubuhatin niya ako at iikot-ikot sa sala. Sasabihin niyang siya na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Ang bawat galaw niya ay magaan. Ang bawat kilos ay puno ng pagmamahal. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay bumalot sa kanilang tahanan. Isang amoy ng kaligayahan, ng isang pangarap na natupad. Inayos niya ang mesa para sa 2. Naglagay ng kandila at pinatay ang malalakas na ilaw. Hinahayaang ang malambing na liwanag lamang ang maghari sa kanilang sala. Perpekto ang lahat. Nang malapit nang matapos ang kanyang niluluto, narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Dagsa sa garahe. Napangiti siya. Mas maaga itong umuwi kaysa sa inaasahan niya. Mas maganda. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at naglakad patungo sa pinto. Handa nang salubungin ang kanyang asawa ng isang matamis na halik. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng sasakyan na sinundan ng pamilyar na boses ni Dagsa. At isa pang boses, isang boses ng babae na kilalang kilala niya. Salamat sa paghahatid ng Dags, sabi ng boses na may kasamang malambing na halakhak. Iyon si Luningning, ang matalik niyang kaibigan, ang kanyang maid of honor. Napatigil si Hiraya, ang kamay ay nanigas sa ere. Bakit magkasama sila? Siguro ay nagkasabay lang sila mula sa opisina. Iyon lang siguro iyon. Ngunit ang sumunod na narinig niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Anything for you, Ning. Alam mo namang hindi kita matitiis. Sagot ni Dagsa. Ang boses ay may kakaibang lambing na matagal na niyang hindi naririnig mula rito. Narinig ni Hiraya ang kanilang mga yapak
na papalapit sa pinto. Sa isang iglap, nagtago siya sa likod ng pader na naghihiwalay sa kusina at sa sala. Ang paghinga niya'y biglang bumigat. Hindi niya alam kung bakit siya nagtatago. Pumasok sila sa loob. Ang kanilang mga tawanan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Ang bango naman. Nagluto si Hira, sabi ni Luningning. Nako, baka maabutan niya tayo. Sabi mo'y late siyang uuwi galing sa kliyente niya. Hindi, sinabi kong ako ang may late. Pagtatama ni Dagsa. May emergency meeting daw. Yun ang palusot ko. Isang matulis na bagay ang tila tumusok sa puso ni Hiraya. Palusot? Ang galing mo talagang umarte, mahal. Malanding sabi ni Luningning. Naramdaman ni Hiraya na nanlamig ang buong katawan niya. Hindi maaari. Baka nagbibiro lang sila. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa kanyang pinagtataguan. Ang nakita niya ay nagpaguho sa buong mundo niya. Nakasandal si Luningning sa kanyang asawa. Ang mga kamay nito ay nakapulupot sa leeg ni Dagsa, habang ang mga labi nila ay nagtagpo sa isang marahas at mapusok na halik. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Hiraya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Tumigil sila sa paghahalikan at naglakad sila, magkaakbay, patungo sa kanilang silid-tulugan. Sa kwarto nila, sa sagradong lugar nilang dalawa. Sinundan sila ng tingin ni Hiraya. Ang mga paa niya'y tila nakapako sa sahig. Ang amoy ng kare-kare na kanina lang ay simbolo ng kanyang kaligayahan ay tila naging amoy ng pagtataksil. Kailangan niyang makita, kailangan niyang kumpirmahin kahit alam niyang dudurugin nito ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Parang isang multo, naglakad siya ng walang ingay patungo sa kanilang silid. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sapat na para masilayan niya ang bangungot na nagaganap sa loob. Doon, sa ibabaw ng kama, kung saan nila binuo ang kanilang mga pangarap, ay ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan, na winawasak ang lahat ng pinagkatiwalaan niya. Sa sandaling iyon, wala na siyang naramdamang sakit, tanging isang nakabibinging katahimikan. Isang kawalan. Hindi niya namalayan na ang kamay niyang kanina pa, mahigpit na nakahawak sa maliit na kahon ng regalo, ay unti-unting nanghina. Bumagsak ito mula sa kanyang mga nanginginig na daliri, lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig na gawa sa kahoy. Ang ingay ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Agad na napalingon si Dagsa at Luningning. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. At doon, sa may pintuan, nakita nila si Hiraya. Nakatayo lang siya roon, walang emosyon ng mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng sakit na hindi kayang isalarawan ng anumang salita. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang asawang nagtaksil, ang kaibigang ahas, at ang babaeng nawasak ang buong mundo sa loob lamang ng isang iglap. Walang nagsalita. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamatinding sigaw. Si Dagsa, na kanina lang ay puno ng pagnanasa, ay nagmamadaling naghahanap ng damit para takpan ang kanyang kahubdan. Ang muka'y puno ng pagkasuklam sa sarili at purong takot. Si Luningning ay nagtalukbong ng kumot. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho, napalitan ng hubad na pagkagulat. Ngunit si Hiraya ay hindi gumalaw. Nakatayo lamang siya roon. Ang mga mata ay isang blangkong salamin na sumasalamin sa nasirang eksena sa harapan niya. Walang luha, walang galit, tanging isang nakapangingilabot na kawalan. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat galaw niya ay kontrolado, tila isang manika na pinapatakbo ng isang invisible na puwersa. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ang katahimikan niyang iyon ang lalong nagpataranta kay Dagsa. Hira!
Hiraya, mag-usap tayo. Please. Nanginginig ang boses ni Dagsa habang sinusubukang abutin ang braso ni Hiraya. Nagmamadali siyang nagsuot ng damit at sinundan ito palabas ng silid. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Ngunit si Hiraya ay hindi lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa kanilang cabinet sa sala. Ang bawat hakbang ay matatag at may bigat. Binuksan niya ito at kinuha ang isang maletang madalas nilang gamitin sa mga bakasyon. Ang paraisong pinapangarap nilang puntahan noon ay siya na ngayong nililisan. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer, isa-isa, at walang emosyong kinuha ang kanyang mga damit. Hindi niya pinipili. Basta kung ano ang madampot ng kanyang kamay, iyon ang walang awang ipinapasok niya sa maleta. Hiraya, anong ginagawa mo? Halos magmakaawang tanong ni Dagsa. Huwag mo namang gawin to. Pakinggan mo muna ako. Ang bawat salita niya ay tila hangin lamang na dumadaan sa tainga ni Hiraya. Tila siya nabingi sa sakit. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-eko ng mga halakhak ni Dagsa at Luningning kanina. Palusot. Mahal. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Nang halos mapuno na ang maleta, lumabas si Luningning mula sa silid, balot na rin ng damit, ang buhok ay magulo. Lumapit siya kay Hiraya, ang muka ay nagpapahayag ng pekeng pag-aalala. Hira, kaibigan, mag-usap tayo, sabi nito. Sinusubukang hawakan ng balikat ni Hiraya. Sa unang pagkakataon, nagpakita ng reaksyon si Hiraya. Umurong siya palayo na parabang ang pagdampi ni Luningning ay isang asidong susunog sa kanyang balat. Tiningnan niya si Luningning mula ulo hanggang paa at sa kanyang mga mata ay may malamig na apoy na kayang tumunaw kahit sa pinakamatigas na bakal. Walang salita, ngunit ang tingin na yon ay sapat na. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Isinara ni Hiraya ang kanyang maleta. Sa kanyang pag-ikot, hinubad niya ang kanyang wedding ring, ang singsing na isinumpa ni Dagsa na simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Walang pag-aalinlangan, ibinato niya ito sa dibdib ni Dagsa. Tumama ito ng may mahinang kalabog, ngunit ang tunog niyon para sa kanila ay kasing lakas ng isang pagsabog. Hiraya, please! Pagsusumamo ni Dagsa, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo ngunit tapos na ang lahat. Kinuha ni Hiraya ang susi ng kotse sa ibabaw ng mesa at kinaladkad ang kanyang maleta patungo sa pinto. Hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang palayo sa bahay na yon ay isang hakbang palayo sa 7 taon ng kanyang buhay, sa lahat ng kanyang mga pangarap. Paglabas niya, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang wasak na puso. Binuksan niya ang pinto ng kotse, ipinasok ang maleta at umupo sa driver's seat. Sa pagsara niya ng pinto, tuluyan na ring nagsara ang isang kabanata ng kanyang buhay. Pinaandar niya ang makina. Sa pamamagitan ng windshield na hinahampas ng ulan, nakita niya si Dagsa na tumatakbo palabas ng bahay, sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang mukha ay basang-basa na ng ulan at luha. Hindi niya ito pinansin. Tinapakan niya ang silinyador at pinaharurot ang sasakyan palayo sa impyernong iyon na minsan niyang tinawag na tahanan. Habang nagmamaneho siya, nang walang patutunguhan, doon pa lamang nagsimulang bumagsak ang kanyang mga luha. Humahagulgol siya nang walang tunog. Ang katawan ay nanginginig sa sakit at galit. Ang mga patak ng ulan sa salamin ay humalo sa agos ng kanyang mga luha. Ginagawang malabo ang daan sa harapan. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot dahil mas malabo pa sa daan ang kanyang hinaharap. Matapos ang ilang kilometro, itinigil niya ang kotse sa gilid ng isang madilim at abandonadong kalsada sa tapat ng isang waiting shed ng bus. Pinatay niya ang makina. Tiningnan niya ang manibela, kung saan madalas ipatong ni Dagsa ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay niya. Iniwan niya ang susi sa ignition. Kinuha niya ang kanyang handbag
at lumabas ng sasakyan, hinahayaang bukas ang pinto. Ang kotse, ang bahay, ang lahat ng material na bagay na pinagsaluhan nila ay wala ng halaga. Naglakad siya sa gitna ng ulan patungo sa waiting shed. Doon, sa ilalim ng isang umuugong na ilaw, isang bus na patungo sa probinsya ang huminto. Hindi niya alam kung saan ito papunta. Hindi na mahalaga. Sumakay siya. Umupo siya sa may bintana at habang dahan-dahang umaandar ang bus palayo, tiningnan niya sa huling pagkakataon ang kotseng simbolo ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang kamay niya ang kusang dumapo sa kanyang tiyan. Doon, sa loob niya, ay may buhay, may dahilan. Hindi siya nag-iisa at sa gitna ng kadiliman, iyon na lamang ang tanging liwanag na kanyang pinanghawakan. Samantala, pabalik sa kalsadang yon, isang desperadong lalaki ang huminto sa likod ng abandonadong kotse. Si Dagsa, basang-basa at hingal na hingal, ay bumaba at sumilip sa loob. Walang hiraya. Ngunit sa sahig ng passenger seat, nakita niya ang isang maliit na kahon na nababalot ng magandang papel. Ang kahon na nahulog kanina. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol at sa ilalim nito, ang isang puting plastik na may dalawang malinaw na pulang linya. Isang nakabibinging ungol ng pagsisisi at sakit ang kumawala mula sa lalamunan ni Dagsa. Napaluhod siya sa basang kalsada, hawak ang patunay ng pangarap na winasak niya. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas sa gitna ng humuhunos na ulan, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malamig na ihip ng hangin. 7 taon, 2,555 araw, mahigit 60,000 oras. Yun ang haba ng panahong binilang ni Dagsa Montoya sa kanyang personal na impyerno. Ang dating masigla at nag-uumapaw sa kumpiyansang Dagsa ay isa na lamang anino ng kanyang sarili. Ang kanyang tanggapan, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang mausoleo, isang malamig at madilim na libingan ng mga alaala. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga mapa ng Pilipinas na may mga pulang marka sa mga lugar na napuntahan na ng kanyang mga investigador. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng isang tasang may lamang malamig ng kape, ay mga folder ng mga ulat na lahat ay may iisang konklusyon. Walang bakas ni Hiraya Salcedo. Gabi-gabi, pareho ang ritual. Uupo siya sa dilim. Tititigan ang nag-iisang larawan ni Hiraya na natira sa kanyang wallet at hahayaang lamunin siya ng pagsisisi. Ang mga mata ni Hiraya sa litrato ay masaya, kumikinang. Ngayon, ang mga matang iyon ay multo na lamang na dumadalaw sa kanyang mga bangungot. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang hapon sa tabing dagat, bago ang lahat ng kasalanan. Nakaupo sila sa buhangin, pinapanood ang paglubog ng araw. "Pangako, Hira," sabi niya noon, habang hinahaplos ang buhok nito. "Habang buhay, kitang aalagaan. Bubuo tayo ng pamilya dito, malapit sa dagat. Ikaw, ako, at ang magiging mga anak natin." Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Dagsa. Ang pangakong yun ay naging abo, tinangay ng hangin, kasama ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan. At ang mga anak na hindi man lang niya nasilayan. Ang 2 pulang linya sa pregnancy test na yon ay ang 2 patalim na hanggang ngayoy nakatarak pa rin sa kanyang puso. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Silungan Aguilar, ang kanyang matalik na kaibigan at ang tanging taong nanatili sa kanyang tabi. "Dags, hating gabi na. Hindi ka pa ba uuwi?" Tanong ni Silungan. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi pa ako pagod." Walang ganang sagot ni Dagsa. Hindi inaalis ang tingin sa mapa.
Bumuntong hininga si Silungan at umupo sa silya sa tapat niya. Hanggang kailan mo ba papahirapan ang sarili mo? 7 taon na. Baka naman oras na para tanggapin mo na. Na ano? Putol ni Dagsa. Ang boses ay biglang tumigas. Nasumuko na lang ako. Nakalimutan ko na lang na may pamilya akong winasak at kailangang hanapin. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, mahinahong sabi ni Silungan. Ang ibig kong sabihin, baka kailangan mo nang magpatuloy para sa sarili mo. Tingnan mo ang itsura mo. Buhay ka pa, pero ang kaluluwa mo matagal nang patay. Hindi sumagot si Dagsa dahil totoo ang sinabi ni Silungan. Biglang nagring ang telepono ni Dagsa. Nakita niya ang pangalan sa screen, Luningning. Isang pamilyar na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Agad niyang pinatay ang tawag at ibinalik ang telepono sa mesa nakataob. Mula noong gabing iyon, tinapos na niya ang anumang ugnayan nila. Ngunit si Luningning ay hindi tumigil. Bawat ilang buwan, tumatawag ito. Nagpapadala ng mensahe na para bang nag-aalala. Ngunit para kay Dagsa, ang boses nito ay lason. Isang paalala ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Hindi pa rin siya tumitigil? Tanong ni Silungan. Umiling lang si Dagsa. Nagpaalam na si Silungan. Iniwan si Dagsa sa kanyang katahimikan. Umuwi si Dagsa sa mansyon ng mga Montoya, isang lugar na mas malamig pa kaysa sa kanyang opisina. Naabutan niya ang kanyang mga magulang sa sala. Nag-aalalang naghihintay sa kanya. Anak, kumain ka na ba? Tanong ng kanyang ina. Si Mrs. Elara Montoya. Sa opisina na po ako kumain. Pagsisinungaling niya. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay tiningnan lang siya ng may malungkot na mga mata. Wala silang sinasabi, ngunit alam ni Dagsa ang nasa isip nila. Nakikita nila ang pagkasira ng kanilang nag-iisang anak at wala silang magawa. O iyon ang akala niya. Nagkatinginan ang mag-asawa, isang tingin na puno ng mga lihim na salita at isang desisyon na matagal na nilang pinag-isipan. Umakyat si Dagsa sa kanyang kwarto, ang dating kwarto nila ni Hiraya, na hindi niya binago kahit isang bagay. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata, naghihintay sa mga bangungot na siguradong darating. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng kanyang sasakyan, si Silungan ay hindi pa umuuwi. Huminto siya sa isang madilim na eskinita at kinuha ang isa pang telepono, isang burner phone. May idinial siyang numero. Pagkatapos ng 2 ring, may sumagot. Kumusta ang sitwasyon? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Ganoon pa rin. Sagot ni Silungan. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng pag-aalalang ipinakita niya kay Dagsa kanina. Lubog pa rin siya sa pagsisisi. Sa tingin ko, sapat na ang 7 taon. Panahon na. Mayroong sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ni Silungan ang sagot na 7 taon na nilang hinintay. Sige, handa na. Oras na para bumalik siya. Ang umaga sa Baryo Mahinahon ay laging nagsisimula sa halakhak. Sa loob ng isang maliit ngunit maaliwalas na dampang gawa sa kawayan at kahoy, si Hiraya Salcedo ay tila isang general na sinusubukang pamunuan ng isang maliit at magulong hukbo. Ang kanyang hukbo, isang pares ng makukulit na kambal na lalaki at isang matamis na munting prinsesa. Liwanag, tadhana, tama na yang harutan, matatapon ang gatas ninyo. Saway ni Hiraya, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi habang pinupunasan ang natapong sinangag sa mesa. Si Kuya Liwanag po kasi, Mami. Kinukuha yung hotdog ko. Sumbong ng maliit na si Pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Hindi po totoo. Siya po ang kumuha ng laruan ko. Ganti naman ni Liwanag, ang pinaka-energetic sa tatlo. Sa gitna ng kaguluhan, ang pinakatahimik sa kanila, si Tadhana,
ay nakatitig lang sa kanyang ina. Siya ang batang nagmana ng maraming katangian mula sa ama, mula sa hugis ng kanyang mga mata hanggang sa paraan ng kanyang pagngiti. Hinaplos ni Hiraya ang buhok ng bawat isa. Hati na lang kayo sa hotdog ko, sige na. At liwanag, ibalik mo ang laruan ng kapatid mo. 7 taon na ang lumipas. Sa maliit na baryong ito sa tabi ng dagat, muling itinayo ni Hiraya ang kanyang buhay mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Dito, siya ay si Hira, ang masipag na single mom na nagtatrabaho sa nag-iisang kapihan sa kanilang lugar, ang Payapa Cafe. Mahal siya ng mga taga roon, isang babaeng puno ng kabaitan na ang mga mata ay may taglay na lungkot na hindi maipaliwanag ng sinuman. Natapos ang kanilang almusal na puno ng tawanan. Habang inihahanda ni Hiraya ang mga anak para ihatid sa maliit na paaralan sa baryo, lumapit sa kanya si Tadhana. "Mami," mahinang tawag nito. "Bakit anak?" tanong ni Hiraya habang isinusuot ang sapatos ng bata. "Kanina po sa eskwela, sabi po ni Marco, kamukha daw po niya ang tatay niya." "Mami, yung tatay ko po, kamukha ko rin po ba?" Natigilan si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa pagkakatali sa sintas ng sapatos. Ito ang tanong na 7 taon na niyang kinatatakutan. Isang ngiti ang pilit niyang isinilay sa kanyang mga labi. "Siyempre naman anak," malambing niyang sagot, iniiwasan ang direktang titig ng bata. "Halika na, baka mahuli na kayo sa klase." Mabilis niyang ibinabaling ang usapan, ngunit ang tanong ni Tadhana ay tila isang batong ibinagsak sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon na umabot hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Pagkahatid sa mga anak, dumiretso na si Hiraya sa Payapa Cafe. Ang lugar na yon ang kanyang naging kanlungan. Ang may-ari nito, si Aling Cora, isang mabait na byuda, ay tumayong pangalawang ina sa kanya. "Magandang umaga, Hira, anak," bati ni Aling Cora. "Ang lalim yata ng iniisip mo ngayon." "Magandang umaga po, Nay." "Wala po ito, puyat lang siguro." Pagsisinungaling niya, kasabay ng isang pilit na ngiti. Maghapon siyang naging abala sa pag-aasikaso sa mga customer. Ngumingiti siya, nakikipagkwentuhan, at naghahanda ng kape. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang imahe ng mukha ni Dagsa na inihahalin tulad niya sa mukha ni Tadhana ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Nang dumating ang hapon at humina na ang mga tao sa kapihan, nagpaalam muna siya kay Aling Cora para maglakad-lakad sa dalampasigan. Ito ang kanyang paraan para pakalmahin ang sarili. Habang nakatayo siya sa buhanginan at pinapanood ang mga alon na humahalik sa dalampasigan, bumalik ang lahat ng alaala. Naalala niya ang mga pangako ni Dagsa sa kanya sa isang lugar na katulad nito. Ang init ng mga yakap nito, ang tamis ng mga halik, at ang sakit, ang napakatinding sakit ng kanyang pagtataksil. "Kailan may hindi ako babalik?" sabi niya sa sarili. "Dito, ligtas kami. Dito, buo kami kahit hindi kami kumpleto." Bumuntong hininga siya, hinahayaang tangay ng hangin ng dagat ang bigat sa kanyang dibdib. Oras na para sunduin ang mga bata. Sa kanyang pagtalikod pabalik sa kapihan, isang tanawin ang nagpatigil sa kanyang paghakbang. Isang makintab at itim na sasakyan. Isang modelong hindi mo makikita sa simpleng baryo na tulad ng mahinahon ang nakaparada sa tapat ng Payapa Cafe. Bumukas ang pinto sa driver's side at bumaba ang isang lalaking nakapormal na suit. Ang itsura ay hindi nababagay sa maalikabok na kalsada ng baryo. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Kilala niya ang lalaking iyon, ang tindig, ang seryosong mukha. Sisilungan, ang matalik na kaibigan ni Dagsa. Naglakad ito ng may determinasyon. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang direksyon, sa kanya. Bawat hakbang nito palapit ay tila isang malakas na dagundong
na yumayanig sa payapang mundong itinayo niya. Huminto si Silungan ilang talampakan mula sa kanya. Walang-walang ngiti. Walang bati. Tanging isang tingin na puno ng bigat at isang misyong kailangang tuparin. Hiraya, sabi nito. Ang boses ay matatag at malinaw. Pumuputol sa ingay ng hangin at dagat. Kailangan nating mag-usap. Tungkol kay Dagsa. Isang sinag ng liwanag mula sa computer screen, ang tanging ilaw sa madilim na opisina ni Dagsa. 3:00 ng madaling araw, ngunit para sa kanya, ang oras ay isang konsepto na matagal nang nawalan ng kahulugan. Binubuksan niya ang daan-daang email araw-araw. Mga ulat mula sa mga investigador, mga pekeng impormasyon mula sa mga taong gusto lang kumita, mga mensahe ng awa mula sa mga kakilala. Ngunit ang email na ito ay iba. Galing ito sa isang hindi kilalang address at ang subject ay isang salita lamang. Mahinahon. Napakpunot ang noo ni Dagsa. Sa loob ng email, walang ibang nakasulat kundi isang attachment, isang litrato. Nanginginig ang kamay niyang i-download ito. Dahan-dahang nag-load ang imahe sa screen. Malabo ito. Tila kuha mula sa malayo gamit ang isang lumang telepono. Isang babaeng nakatalikod, naglalakad sa dalampasigan, kasama ang 3 maliliit na bata. Wala sana itong dating sa kanya, kung hindi dahil sa isang bagay. Ang paraan ng paghawi ng babae sa kanyang buhok na tinatangay ng hangin. Ang tindig, ang hubog ng kanyang balikat. Hiraya! Bulong ni Dagsa, ang boses ay halos hindi marinig. Paulit-ulit niyang pinalaki ang litrato. Sinusubukang aninagin ang bawat detalye. Hindi siya maaring magkamali. Kahit nakatalikod, alam niya. Ang hubog ng kanyang mga balikat, ang paraan ng pagtayo. Iyon si Hiraya. Ang puso ni Dagsa, na sa loob ng 7 taon ay tila isang bato, ay biglang tumibok ng malakas at mabilis, 1%. Kahit 1% lang ng pag-asa ay sapat na. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumayo siya, kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at umuwi ng mas mabilis pa sa kidlat. Pagdating sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang kwarto at nag-impake ng isang maliit na bag. Damit, wallet at ang lumang litrato ni Hiraya. Naabutan siya ng kanyang mga magulang sa baba na tila gising pa rin at naghihintay. Anak, saan ka pupunta ng ganitong oras? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. May kailangan po akong puntahan, ma. Mabilis niyang sagot. Ang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong determinasyon. Ito ba ay tungkol na naman sa isa sa mga impormasyon na nakukuha mo? Seryosong sabi ni Don Ricardo. Dagsa, ilang beses ka nang umasa at nasaktan. Baka kailangan mo nang itigil ito. Paiba po ito, giit ni Dagsa. Ang boses ay hindi nagpapatinag. Nararamdaman ko, kahit 1% lang ang tsansa na siya nga iyon, pupuntahan ko. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang mga magulang, ngunit hindi nila siya pinigilan. Isang tingin lang sa determinasyon sa kanyang mukha ay sapat na para malaman nilang walang makakapigil sa kanya. Sumakay si Dagsa sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito sa madilim na kahabaan ng South Luzon Expressway. Habang tinatahak niya ang daan, ang isip niya ay lumilipad pabalik sa gabing iyon. Ang tunog ng nabasag na kahon ng regalo. Ang imahe ng 2 pulang linya sa ulan. Ang walang emosyong mukha ni Hiraya bago siya tuluyang tumalikod. Iyon ang mga multong nagpahirap sa kanya sa loob ng 7 taon. At ngayon, mayroon siyang pagkakataong harapin ang mga ito. Ilang kilometro sa likuran niya, sa loob ng isang marangyang kondominium, isang telepono ang umilaw sa dilim. Si Luningning, na nakahiga sa kama, ay ngumiti nang makita ang notifikasyon sa kanyang screen, isang GPS tracking application. Montoya Vehicle, now heading south. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bumangon siya.
Ang mga mata ay nagliliyab sa pananabik at selos. Saan ka pupunta? Mahal ko, na hindi mo ako isinasama? Bulong niya sa hangin. Kinuha niya ang kanyang susi at walang pag-aalinlangang sumunod. Makalipas ang ilang oras ng walang tigil na pagmamaneho, nilisan ni Dagsa ang malawak na expressway at pumasok sa mga makikitid na kalsada ng probinsya. Ang hangin ay nag-iba. Naging amoy dagat at lupa. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga puno ng niyayog at mga simpleng bahay, baryo mahinahon. Dahan-dahan niyang minaneho ang sasakyan sa loob ng maliit na bayan. Ang puso niya ay kumakarera sa bawat pag-ikot ng gulong. Ang bawat babaeng makasalubong niya ay tinititigan niya. Nagbabaka sakaling siya na yon. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang maliit na kapihan sa gilid ng daan na may simpleng karatulang gawa sa kahoy, Payapa Cafe. Kapayapaan. Isang bagay na 7 taon na niyang hindi naramdaman. Itinigil niya ang sasakyan sa di kalayuan. Sa loob ng ilang minuto ay nakaupo lang siya roon. Pinapanood ang kapihan mula sa malayo. Nangangalap ng lakas ng loob. Paano kung hindi ito si Hiraya? Paano kung si Hiraya nga ito? Ngunit ayaw na siyang makita. Hindi mahalaga, sabi niya sa sarili. Kailangan kong malaman. Bumaba siya ng sasakyan. Bawat hakbang niya patungo sa pinto ng kapihan ay tila 1 milya ang layo. Ang mga binti niya ay nanginginig. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Isang maliit na kampana ang tumunog. Hudyat ng kanyang pagdating. Sumalubong sa kanya ang amoy ng bagong timplang kape at matamis na tinapay. Isang mainit at kaaya-ayang lugar at doon. Sa likod ng counter, may isang babaeng nakatalikod. Nag-ayos ito ng mga tasa. Ang pamilyar na hubog ng kanyang likod. Ang itim at alon-alon niyang buhok. Alam niyang si Hiraya iyon. Natigilan si Dagsa. Ang mga salita ay nawala sa kanyang lalamunan. Bigla, isang maliit na boses ang narinig niya mula sa isang mesa sa gilid. Oops! Nalaglag po! Isang maliit na laruang kotse na gawa sa kahoy ang gumulong sa sahig at huminto mismo sa paanan ni Dagsa. Walang pag-iisip, yumuko siya para damputin ito. Sa kanyang pagtayo, lumingon ang babae mula sa counter upang tingnan kung ano ang nangyari. At sa sandaling iyon, ang mundo ay huminto. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, 2,555 araw. Ang gulat, sakit, galit at pananabik ay nagsalubong sa isang nakabibinging katahimikan na tanging ang kanilang mga tumitibok na puso ang nakakarinig. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Para kay Hiraya, ang tanging umiral na lang sa sandaling iyon ay ang mukha ng lalaking 7 taon niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang mukha ni Dagsa. Mas payat ito ngayon. Ang mga mata ay may bakas ng kalungkutan na hindi niya pa nakikita dati, ngunit yun pa rin ang parehong mukha na minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi galit, kundi takot. Isang matinding takot para sa mga anak niya. Agad siyang kumilos na para bang may isang mabangis na hayop na pumasok sa kanilang ligtas na lugar. Naglakad siya papalapit sa mesa ng mga bata at tumayo sa pagitan nila. At ni Dagsa, ang kanyang likod, ay nagsisilbing isang pader. Isang pananggalang. Ang mga mata ni Dagsa ay lumipat mula sa mukha ni Hiraya patungo sa 3 maliliit na nilalang na nasa likuran niya. 3 magkakamukhang mukha. Isang babae at 2 lalaki. At ang isa sa mga lalaki, si Tadhana, ay tila isang maliit na salamin ng kanyang sarili. Ang paghinga ni Dagsa ay tila na biglang nahinto at isang salita lamang ang namutawi sa kanyang mga labi. 3. Para siyang nasampal ng katotohanan, hindi lang isa, 3. 3 buhay na ipinagkait sa kanya. Mga anak ko ba sila? Nanginginig ang boses na tanong ni Dagsa.
Ang mga mata ay nagsusumamo, naghahanap ng kahit katiting na pag-amin. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa pagitan nila. Ang mga mata ni Hiraya, na minsay puno ng pagsinta, ay ngayoy 2 piraso ng yelo. Wala kang anak dito. Mariin niyang sagot. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Umalis ka na. Ngunit hindi natinag si Dagsa. Humakbang siya palapit. Hiraya, pakiusap. 7 taon. 7 taon kitang hinanap. Hayaan mo lang akong... Hayaan kang ano? Putol ni Hiraya. Ang boses ay nagsimula nang manginig sa pinipigilang galit. Hayaan kang guluhin ulit kami. Hayaan kang wasakin ang munting mundo na binuo ko para sa kanila. Wala kang karapatan dito. Dagsa. Ang pagtaas ng kanilang mga boses ay nakaagaw ng pansin. Si Aling Cora ay lumabas mula sa kusina at ilang customer na nasa labas ay napasilip sa bintana, nagbubulungan. Sa gitna ng tensyon, si Liwanag, ang pinakamatapang sa 3, ang bumasag sa katahimikan. Humakbang siya paharap, bahagyang nagtago sa likod ng binti ng kanyang ina at tiningala ang matangkad na estranghero. Sino ka po? Inosenteng tanong ng bata. Ang simpleng tanong na yon ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Dagsa. Tumingin siya sa bata. Pagkatapos ay kay Hiraya, ang kanyang mukha ay larawan ng matinding sakit. Hindi siya nakasagot. Nakita ni Hiraya ang pagkakataon. Narinig mo siya. Hindi kanya kilala. Kaya kung pwede lang, umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Ang banta ay malinaw. Ang salitang pulis ay nagbigay ng huling hatol. Alam ni Dagsa na kung ipipilit niya, lalo lang lalala ang sitwasyon. Lalo lang niya itutulak palayo si Hiraya. Dahan-dahan siyang umatras. Ang mga mata ay hindi inaalis sa paningin ni Hiraya at ng mga bata. Isang tingin ng pagsusumamo, isang tingin ng pangako, isang tingin ng wasak na puso. Tumalikod siya at naglakad palabas ng kapihan. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Pagkasara ng pinto, ang lakas na ipinapakita ni Hiraya ay biglang gumuho. Napahawak siya sa counter para suportahan ang kanyang mga nanginginig na tuhod. Ang paghinga ay habol-habol. Hira, ayos ka lang? Sino ang lalaking yon? Nag-aalalang tanong ni Aling Cora. Wala po yon, Nay Cora. Naligaw lang po siguro. Pagsisinungaling ni Hiraya, kinalong niya ang kanyang 3 anak. Niyakap sila ng mahigpit na parabang anumang oras ay may kukuha sa kanila. Buong araw sinubukan ni Hiraya na ibalik sa normal ang lahat. Ngunit ang imahe ni Dagsa ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ang pagdating nito ay isang bagyo na sumira sa kapayapaan ng kanyang karagatan. Gabi, payapa nang natutulog ang kanyang mga anghel. Si Hiraya ay nakaupo sa dilim ng kanilang sala, nakatanaw sa dagat mula sa bintana. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng pamilyar na sakit at kalituhan. Bakit ngayon pa? Bakit kung kailan akala niya ay tuluyan na siyang nakalaya? Biglang umilaw ang screen ng kanyang lumang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Kinakabahanan man ay binuksan niya ito. 2 pangungusap lamang ang nakasulat. Huwag kang maniwala sa kanya. Sasaktan ka lang niya ulit. At sa ilalim nito, merong isang attachment. Isang litrato. Sa pagbukas niya nito, isang pamilyar na kirot ang muling gumising sa kanyang puso. Ito ay isang litrato ni Dagsa. Nakaupo sa isang magarbong restaurant. At sa tapat niya, nakangiti, ay si Luningning. Ang hindi alam ni Hiraya ay luma na ang litratong iyon. Kuha ilang taon na ang nakalipas sa isang business meeting na pilit na isinama ni Luningning ang sarili. Ngunit sa mga mata ng isang pusong minsan nang nasugatan, ang litrato ay isang bagong patunay. Isang sariwang lason, ang katiting na duda sa kanyang isipan, ang pag-aalala
at sakit na nakita niya sa mga mata ni Dagsa kanina ay biglang nabura. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na desisyon. Hindi na siya magpapaloko ulit. Ang pagtataboy ni Hiraya ay isang sugat, ngunit para kay Dagsa, hindi ito lason. Sa halip, ito'y isang hamon, isang paalala. Sa lalim ng kasalanang kailangan niyang pagbayaran, hindi siya aalis, hindi na muli. Nag-check-in siya sa nag-iisang maliit na inn sa Baryo Mahinahon, isang lugar na simple ngunit malinis, na pag-aari ng isang matandang mag-asawa. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, kung pipilitin niya, ay tanaw niya ang bubong ng Payapa Cafe. Sapat na yon. Sa sumunod na mga araw, ang buhay ni Dagsa ay umikot sa isang mapait, ngunit kinakailangang ritual. Sa umaga, mula sa di kalayuan, pinapanood niya si Hiraya na ihatid ang mga anak sa eskwela. Nakatago sa likod ng isang malaking puno ng akasya, pinagmamasdan niya ang 3 maliliit na anghel na hindi niya man lang mayakap. Nakikita niya ang ngiti ni Pag-asa, ang walang kapagurang pagtakbo ni Liwanag, at ang tahimik na pagmamasid ni Tadhana. Isang malungkot na ngiti ang laging gumuguhit sa kanyang labi. Sila ang kanyang dugo, kanyang laman, ngunit para sa kanila, siya ay isang estranghero. Sa hapon, habang nasa eskwela ang mga bata, sinusubukan niyang maging isang ama sa paraang alam niya. Pumupunta siya sa palengke at bumibili ng mga laruan, mga prutas, at mga paboritong pagkain ng mga bata na naalala niyang nabanggit noon ni Hiraya. Pagkatapos, iiwan niya ang mga ito sa may-ari ng inn. Pakibigay na lang po kay Hira sa Payapa Cafe. Sasabihin ni Nanbin niya sa matandang babae, "Huwag niyo na lang pong sabihin na galing sa akin. Sabihin niyo na lang po na bigay ng isang customer na natuwa sa serbisyo niya." Isang araw, habang papalabas si Dagsa mula sa palengke, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanya. "Dags, ikaw nga." Lumingon siya at ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Nakatayo sa harapan niya, nakangiti ng napakatamis, ay si Luningning. "Anong ginagawa mo dito?" Malamig na tanong ni Dagsa. Ang katawan ay agad na naging alerto. "Sinusundan ka syempre," malambing nitong sagot. "Nag-alala ako sa'yo. Bigla ka na lang nawala. Mabuti na lang at may nakapagsabi sa akin kung saan ka nagpunta. Kamusta? Nakausap mo na ba siya?" "Wala kang pakialam dito, Luningning. Umalis ka na," mariing sabi ni Dagsa. Tatalikod na sana nang pigilan siya nito. "Dags, sandali," sabi ni Luningning. Ang boses ay biglang naging seryoso. "Nandito ako para tulungan ka. Alam kong galit pa rin siya. Baka kailangan ninyo ng tulay. Hayaan mo akong kausapin siya bilang kaibigan niya." "Kaibigan?" Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Dagsa. "Matapos ang ginawa natin? Huwag mo akong gawing tanga, Luningning. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako." Tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Ang hindi niya alam, habang siya'y papalayo, ang malambing na ekspresyon ni Luningning ay napalitan ng isang malamig at puno ng pagkamuhing tingin. Kinuha nito ang kanyang telepono at may tinawagan. Oras na. Kinabukasan, habang si Dagsa ay naglalakad sa plaza ng bayan, 2 lalaking mukhang lasing ang biglang humarang sa kanyang dinadaanan. "Wow, tignan mo to pare. Ang tikas ng porma," sabi ng isa. "Amoy alak ang hininga. Mayaman siguro to. Taga Maynila ka, no? Anong ginagawa mo sa simpleng baryo namin?" "Wala akong panahon sa inyo," sagot ni Dagsa. Sinusubukang iwasan sila, ngunit hinarangan ulit siya ng isa pa. "Teka lang, boss. Narinig namin, may hinahabol ka raw ditong babae. Yung magandang single mom sa kapihan? Mag-ingat ka, boss. Ang mga babae dito, hindi basta-basta." Nagsimulang uminit ang ulo ni Dagsa.
Wala kayong pakialam sa buhay ko. Aba, nagalit si boss, sabi ng lalaki at tinulak si Dagsa sa balikat. Ang yabang mo. Akala mo kung sino ka dahil lang may itsura ka at maganda ang kotse mo? Pinigilan ni Dagsa ang kanyang sarili. Alam niyang ito ang gusto nilang mangyari. Huminga siya ng malalim. Ayokong nanggulo. Sa di kalayuan, sa likod ng isang poste, si Luningning ay nakatayo. Ang kanyang telepono ay nakatutok sa eksena. Nagre-record. Sinubukang lampasan muli ni Dagsa ang mga lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, sinadya siyang patirin ng isa. Napasubsob siya sa lupa. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magtinginan. Tumayo si Dagsa, pinagpagan ang kanyang damit. Ang pasensya niya ay paubos na. At nang sabihin ng isa sa mga lalaki, baka naman kaya iniwan ka ng asawa mo dahil sa ugali mong yan. O baka naman sinasaktan mo siya. Isang bagay ang pumitik sa loob ni Dagsa. Ang salitang sinasaktan ay tumama sa kanya. Iyon ang imaheng ayaw na ayaw niyang makita ni Hiraya. At sa isang iglap, ang kontrol na pinilit niyang panatilihin ay nawala. Sinugod niya ang lalaki at kinwelyuhan ito. Itinaas niya ang kanyang kamao, handang bumitaw ng isang suntok. Ang mukha niya ay puno ng galit. Ang mga ugat sa leeg ay lumitaw. Click! Narinig niya ang tunog ng isang kamera. Ngunit bago pa niya mahanap kung saan ito nanggaling, binitawan niya ang lalaki. Hindi. Hindi siya babagsak sa patibong na ito. Itinulak niya ang mga ito palayo. At mabilis na umalis, ang puso ay dumadagundong sa galit at frustrasyon. Naiwan si Luningning na nakangiti. Tiningnan niya ang litratong nakuha niya. Si Dagsa. Mukhang isang halimaw na handang manakit. Perpekto. Agad niya itong isinend sa numerong alam niyang magbibigay ng pinakamalaking pinsala. Kinagabihan, hindi na natiis ni Dagsa. Kailangan niyang makausap si Hiraya. Kailangan niyang ipaliwanag ang sarili niya. Hinintay niya itong matapos sa trabaho. Nang makita niyang naglalakad na ito pauwi, sa isang medyo madilim na bahagi ng daan, hinarang niya ito. Hiraya, sandali. Pakiusap niya. Ano na naman? Nanginginig ang boses ni Hiraya. Hawak ang litratong natanggap niya kanina lang. Umalis ka na. Isa kang halimaw. Hindi totoo yan, Hira. Patibong lang yon. Habang sinusubukan niyang magpaliwanag, ang dalawang lalaki mula sa plaza ay biglang lumitaw mula sa dilim. Hoy! Anong ginagawa mo sa kanya? Sigaw ng isa, na halatang umaarte. Huwag niyo siyang lalapitan. Sigaw pabalik ni Dagsa. Itinulak si Hiraya sa likuran niya para protektahan ito. Ngunit ang isa sa mga lalaki, sa isang mabilis na galaw, ay sinadyang itinulak si Hiraya. Umalis ka na, sabi Miss. Natumba si Hiraya sa lupa. At iyon na ang huling mitya. Ang lahat ng kontrol, lahat ng pasensya, lahat ng pagtitimpi ni Dagsa ay naglaho. Isang pulang galit ang bumalot sa kanyang paningin. Sa isang malakas na sigaw, sinugod niya ang lalaking tumulak kay Hiraya at pinakawala ng isang malakas na suntok na tumama mismo sa panga nito. Ngunit ang tunog ng suntok ay nahigitan ng isang mas malakas na ingay. Isang nakabibinging sigaw. Napalingon si Dagsa. Nakita niya si Hiraya, nakaupo sa lupa. Ang mga mata ay nanlalaki hindi sa galit, kundi sa purong takot. Ang tingin niya ay nakatuon, hindi sa lalaking sinuntok niya, kundi sa kanya. Sa kanyang mga kamao, sa halimaw na nakikita nito sa kanyang harapan. Mula sa kadiliman sa loob ng kanyang itim na SUV na nakaparada sa di kalayuan, pinanood ni Silungan Aguilar ang buong eksena na para bang isang pelikulang ayaw niyang mapanood. Nakita niya ang pagbagsak ni Hiraya, nakita niya ang pagsiklab ng galit sa mga mata ni Dagsa, at narinig niya, kahit sa layo, ang nakabibinging sigaw ng takot mula kay Hiraya. Isang pamilyar na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Pinatay niya ang maliit na monitor
na konektado sa isang hidden camera na inilagay niya malapit sa plaza. Napasuntok siya ng mahina sa manibela. Bumagsak ka sa patibong, Dags. Bulong niya sa sarili, puno ng frustrasyon. Eksakto ito sa gusto niyang mangyari. Ang siya na tinutukoy niya ay walang iba kundi si Luningning. Sa loob ng 7 taon, si Silungan ay hindi lang basta kaibigan ni Dagsa. Siya ay isang bantay, isang anino na sumusunod hindi kay Dagsa, kundi sa babaeng sumira dito. Biglang nagbalik sa kanyang isipan ang isang gabi, halos 1 taon na ang nakalipas, sa loob ng pribadong library ni Don Ricardo Montoya. Alam namin kung nasaan si Hiraya, Silungan, sabi noon ng matanda. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Ipinakita nito sa kanya ang isang folder na puno ng mga litrato. Si Hiraya, masaya kasama ang 3 bata sa isang simpleng baryo. Bakit? Bakit hindi ninyo sinabi kay Dagsa? Gulat na tanong ni Silungan. Dahil hindi pa siya handa, sagot ni Don Ricardo. At dahil mas malaki ang panganib na hindi niya nakikita, si Luningning. Matagal na namin siyang pinagmamasdan. Ang kanyang pagkamuhi sa aming pamilya ay mas malalim kaysa sa simpleng selos. May kinalaman ito sa negosyong bumagsak ng kanyang ama. Maraming taon na ang nakalipas, isang bagay na isinisisi niya sa akin. Ipinagpatuloy ng matanda. Sa loob ng 7 taon, binantayan namin si Hiraya mula sa malayo para masigurong ligtas siya. Ngunit si Luningning ay nagiging mas mapangahas, mas desperada. Hindi naligtas si Hiraya doon ng mag-isa. Kailangan siyang bumalik sa aming proteksyon. Pero bakit kailangang si Dagsa pa ang pumunta? Bakit hindi na lang natin siya kunin? Tumingin sa kanya si Don Ricardo. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal ng isang ama. Dahil ito na rin ang huling pagsubok para sa anak ko. Kailangan niyang patunayan, hindi sa amin, kundi sa kanyang sarili, na karapat-dapat siyang muling mabuo ang kanyang pamilya. Bantayan mo sila, Silungan. Bantayan mo si Hiraya at ang mga apo ko. At bantayan mo si Dagsa mula sa kanyang sarili at mula sa ahas na patuloy na gumagapang sa paligid niya para sa anak ko. Naputol ang kanyang pagbabalik tanaw nang mag-vibrate ang kanyang burner phone. Isang tawag mula kay Don Ricardo. Napanood ko ang lahat mula sa kamera. Bungad ng matanda. Ang plano ay hindi umaayon sa gusto natin. Si Luningning ay mas tuso kaysa sa inaasahan natin. Tama po kayo, Don Ricardo, sagot ni Silungan, habang minamasdan si Luningning na palihim na umaalis. Mula sa pinagtataguan nito, isang ngiti ng tagumpay sa mga labi. Naniniwala si Hiraya sa lahat ng kasinungalingan niya. Ang tingin niya kay Dagsa ay isang halimaw. Naalala ni Silungan ang unang text message na ipinadala niya kay Hiraya. Isang babala na huwag basta maniwala. Ngunit alam niyang mas malakas ang epekto ng litratong ipinadala ni Luningning. Laging mas madaling paniwalaan ang kasinungalingang nagpapatunay sa iyong kinatatakutan. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis, sabi ni Don Ricardo mula sa kabilang linya. Ang babaeng iyan ay nawawala na sa kontrol. Delikado na siya. Masusunod po, sabi ni Silungan bago ibaba ang tawag. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan, pinatay ang mga ilaw at sinimulang sundan ang kotse ni Luningning. Nag-iingat siya, nagpapanatili ng sapat na distansya. Huminto ang sasakyan ni Luningning sa isang madilim at liblib na bahagi ng baryo, malapit sa isang abandonadong bodega. Kinuha ni Silungan ang kanyang night vision binoculars. Nakita niyang bumaba si Luningning at may sinalubong na isang lalaking may kahina-hinalang itsura. May iniabot si Luningning na isang makapal na sobrang kulay brown. Walang dudang pera. Itinutok ni Silungan ang isang long-range microphone na nakakabit sa kanyang sasakyan.
Hindi malinaw ang buong usapan dahil sa hangin, ngunit sapat ang kanyang narinig para manindig ang kanyang mga balahibo. Siguraduhin mong walang palya, narinig niyang sabi ni Luningning. Sa palusong na bahagi ng kalsada, palabas ng baryo, para magmukhang. At pagkatapos, ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang simpleng aksidente sa preno. Nanlaki ang mga mata ni Silungan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Tiningnan niya ang mukha ni Luningning sa binoculars. Ang ngiti nito ay hindi ng ngiti ng isang naninibughong babae. Ito ay ngangiti ng isang demonyo. Bigla niyang naunawaan, hindi na ito laro ng paninira at kasinungalingan. Ito ay balak na pagpatay, takot. Iyon ang tanging damdaming gumagapang sa bawat ugat sa katawan ni Hiraya. Pagkatapos ng insidente sa daan, tinulungan siya ng ilang taga-baryo na makauwi. Habang si Dagsa ay naiwang nakatayo roon, ang mga kamao ay nakakuyom pa rin. Ang mukha ay larawan ng pagkalito at pagsisisi. Ngunit ang nakita ni Hiraya ay hindi pagsisisi. Ang nakita niya ay ang parehong apoy ng galit na minsan na niyang nasaksihan kay Dagsa sa mga bihirang pagkakataon na nawawala ito sa kontrol noon. At ngayon, ang galit na yon ay mas nakakatakot dahil hindi na niya ito kilala. Pagdating sa bahay, agad niyang isinara at nilak ang pinto. Niyakap niya ang kanyang mga anak na noon ay mahimbing nang natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong muling sumisira sa buhay ng kanilang ina. Hindi ko hahayaang saktan niya kayo, bulong niya sa mga ito. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko hahayaan. Ang litratong ipinadalala sa kanya, ang mga paninirang puri, ang eksena sa plaza, at ang huling pagsabog ng galit ni Dagsa. Lahat ay bumuo ng isang nakakatakot na larawan sa kanyang isipan. Si Dagsa ay hindi na ang lalaking minahal niya. Siya ay isang panganib, isang halimaw na bumalik para sirain ang kapayapaang 7 taon niyang iningatan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na ipinanganak mula sa desperasyon. Kailangan nilang umalis, muli. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kumuha siya ng 2 malaking bayong at nagsimulang mag-impake. Ang mga galaw niya ay mabilis at puno ng kaba. Inilagay niya ang mga damit ng mga bata, ilang delata, at ang kaunting perang naipon niya. Hindi niya alam kung saan sila pupunta, pero kahit saan ay mas maganda kaysa dito. Kahit saan na malayo kay Dagsa. Habang nag-aayos siya, napatingin siya sa isang maliit na estante kung saan nakapatong ang mga regalong hindi niya alam kung kanino galing. Isang manikang may magandang bestida, isang robot na gawa sa kahoy at isang libro ng mga kwentong pambata. Ang mga regalong palihim na ipinapadala ni Dagsa. Kinuha niya ang mga ito at sa isang iglap ng galit at sakit ay itinapon sa isang sulok. Ayaw niya ng anumang bagay na magpapaalala sa kanya dito. Nang matapos siyang mag-impake, tumawag siya kay Aling Cora. Nay Cora, pasensya na po sa abala. Sabi niya, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Kailangan po naming umalis. Biglaan po. May emergency lang po sa pamilya ko sa probinsya. Ano? Ngayong gabi? Nag-aalalang tanong ni Aling Cora sa kabilang linya. Delikado sa daan, Hira. At paano na ang mga bata? Kailangan po talaga. Nay, babalitaan ko na lang po kayo. Pagsisinungaling niya, ang bawat salita ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Pakisabi na lang po sa mga bata bukas na mamimiss ko sila. Ibaba niya ang tawag bago pa man siya tuluyang maiyak. Sumulat siya ng isang maikling liham ng pasasalamat para kay Aling Cora at ipinatong ito sa ibabaw ng mesa sa kusina. Pagkatapos, ginising niya ang kanyang mga anak. Dahan-dahan,
at malambing. "Mga anak, gising na," bulong niya. "Maglalaro tayo. Magkakaroon tayo ng isang biglaang adventure. Aalis tayo ngayon din." Si Pag-asa at Liwanag ay napangiti sa kanilang pagkaantok, natuwa sa ideya ng isang adventure sa gitna ng gabi. Ngunit si Tadhana ay tiningnan lang siya. Ang kanyang mga mata ay tila nakakaintindi ng higit pa sa kanyang edad. "Mommy, tatakas po ba tayo?" tanong nito. Natigilan si Hiraya. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. "Hindi, anak. Magbabakasyon lang tayo sa isang lugar na mas maganda at mas tahimik. Halika na." Binuhat niya ang kanyang mga gamit at inakay ang tatlong bata palabas sa dilim ng gabi. Ang hangin ay malamig at ang tunog lamang ng mga kuliglig at ng alon sa di kalayuan ang maririnig. Sumakay sila sa kanilang luma ngunit matatag na owner-type jeep, ang sasakyang naging saksi sa kanilang simpleng buhay sa nakalipas na 7 taon. Pinaandar ni Hiraya ang makina. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang baryong naging kanlungan niya, ang Payapa Cafe, ang maliit na paaralan, ang dalampasigan. Isang panibagong pamilya ang iiwanan niya. Habang dahan-dahan niyang inilalabas ang sasakyan sa makitid na daan, hindi niya alam na sa dilim, sa ilalim ng kanilang jeep, isang linya ng brake fluid ang dahan-dahang tumutulo. Lumilikha ng isang maliit at madilim na mantsa sa lupa. Isang gawa ng kasamaan na isinagawa habang siya ay abala sa pag-empake. Samantala, sa inn, si Dagsa ay hindi mapakali. Mula sa kanyang bintana, nakita niyang umilaw ang mga bintana sa bahay ni Hiraya. Nakita niya ang mga anino ng paggalaw sa loob. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang buong sistema. Aalis siya. Ang realisasyon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Tatakasan niya ulit ako. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang kanyang susi at kumaripas ng takbo palabas. Tumatakbo siya sa madilim na kalsada patungo sa bahay ni Hiraya. Ang tanging nasa isip ay pigilan ito. Ngunit huli na siya. Pagdating niya, ang bahay ay madilim at tahimik na. Ang pinto ay nakakandado. Nakita niya ang bakas ng gulong ng jeep sa lupa. Umalis na sila. Napasuntok siya sa pader sa sobrang frustrasyon. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay nagring ng malakas. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. "Sino to?" Inis niyang tanong. "Dagsa, makinig ka." Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa kabilang linya. Sisilungan, ang boses nito ay puno ng panik. Ang preno ng sasakyan ni Hiraya. Sinabotahe ni Luningning. Isang segundo ng nakabibinging katahimikan ang lumipas bago na proseso ng utak ni Dagsa ang mga salita. Preno, sinabotahe. Luningning. Hindi. Bulong niya, ang kanyang mukha ay biglang namutla sa takot. Papunta sila sa palusong na daan palabas ng baryo. "Kailangan mo silang maabutan, Dags. Bilisan mo." Ang mundo ni Dagsa ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya pabalik sa kanyang sasakyan. Ang kanyang puso ay dumadagundong hindi na sa galit o pagsisisi, kundi sa purong, dalisay na takot para sa buhay ng babaeng mahal niya at ng mga anak na hindi pa niya nakikilala. Ang daan palabas ng baryo mahinahon ay isang mahaba at palikulikong ahas na gawa sa aspalto. Sa isang banda ay ang madilim na gubat at sa kabila ay isang matarik na bangin na diretso sa mga batuhan sa ibaba. Habang minamaneho ni Hiraya ang kanilang lumang jeep, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang hilik ng kanyang 3 anak na muling nakatulog sa likuran. Sinulyapan niya sila sa rearview mirror. Ang kanilang mga payapang muka ang nagsisilbing gasolina sa kanyang determinasyon. "Para sa inyo," bulong niya. "Gagawin ko ang lahat para sa inyo." Nagsimula na ang palusong na bahagi ng kalsada.
Automatiko niyang tinapakan ng preno para bagalan ng takbo, ngunit isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan nang maramdaman niyang lumubog lang ang pedal sa sahig. Walang kapit, walang kagat. Sinubukan niya ulit. Mas madiin. Wala pa rin. Hindi, hindi, pakiusap. Nanginginig niyang sabi. Ang jeep ay nagsimulang bumilis. Itinutulak ng sarili nitong bigat pababa sa matarik na daan. Ang bawat liko ay nagiging mas mapanganib. Ang mga gulong ay umuugong at ang luma nitong makina ay tila sumisigaw. Ang kanyang mga anak ay nagsimulang magising dahil sa malakas na ugoy. Mommy, bakit po ang bilis natin? Tanong ni Pag-asa. Ang boses ay puno ng takot. Hawak lang kayo ng mahigpit, mga anak. Hawak lang. Sigaw ni Hiraya. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga buto sa kanyang mga daliri ay halos lumabas na. Ang makina ng high-end na sedan ni Dagsa ay umuungal na, parang isang sugatang hayop. Tinapakan niya ang silinyador hanggang sa sahig. Ang kanyang mga mata ay desperadong hinahanap ang mga ilaw ng jeep ni Hiraya sa dilim. Si Silungan ay nasa kabilang linya, ang boses ay sumisigaw ng mga direksyon habang kinokontak din nito ang mga awtoridad. Malapit ka na sa kanila, Dags. Sa unahan, sa palusong. Sigaw ni Silungan. At doon, nakita niya ito. Isang maliit at umaandap-andap na ilaw sa likuran, gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa nararapat. Mas binilisan pa niya ang takbo, ang kanyang puso ay dumadagundong kasabay ng makina. Inilagay niya ang tawag sa loudspeaker. Hiraya, naririnig mo ba ako? Sigaw niya sa telepono. Umaasang nakakonekta pa rin ang tawag niya. Sa loob ng maingay na jeep, narinig ni Hiraya ang boses ni Dagsa mula sa kanyang cellphone na nahulog sa sahig. Pinulot niya ito gamit ang isang kamay. Dagsa? Anong? Ang preno mo. Walang preno, Hiraya. Sinabutahe ni Luningning. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang bala. Luningning. Hindi isang aksidente. Ito ay sinadya. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng paninira. Lahat ay parte ng isang mas malaki at mas nakamamatay na plano. Anong gagawin ko? Sigaw ni Hiraya. Ang boses ay basag na sa takot. Makinig ka sa akin, Hira. Gamitin mo ang handbrake. Dahan-dahan. Utos ni Dagsa. Sinunod ni Hiraya. Hinila niya ang handbrake, ngunit ang tanging nagawa nito ay magdulot ng isang nakabibinging tunog ng pagkayod ng metal at mas lalong paguga ng sasakyan. Hindi sapat para pigilan sila. Nalampasan na ni Dagsa ang ilang sasakyan at ngayon ay nasa likuran na siya mismo ng jeep. Nakikita niya ang takot sa mukha ng kanyang mga anak mula sa bintana sa likod. Hira! Kailangan mong idikit ang sasakyan mo sa gilid ng bundok. Gamitin mo ang friksyon para bumagal. Sigaw ni Dagsa. Sinubukan ni Hiraya, ngunit sa susunod na liko, isang pares ng nakakasilaw na ilaw ang biglang sumulpot mula sa likuran ni Dagsa. Mabilis itong nag-overtake. Isang itim na sports car. Si Luningning! Bulong ni Dagsa. Ang kotse ni Luningning ay humarurot at pumunta sa gilid ng jeep ni Hiraya. Mula sa bintana, nakita ni Hiraya ang mukha ni Luningning. Isang mukha na baluktot sa galit at tagumpay. Isang demonyong nagagalak sa kanilang kapahamakan. Sinimula ni Luningning na idikit ang kanyang kotse sa jeep. Itinutulak ito palayo sa ligtas na gilid ng bundok at papalapit sa bangin. Hindi! Sigaw ni Hiraya. Dagsa, tulungan mo kami. Sigaw ng mga bata sa likuran. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw para kay Dagsa. Ang 7 taon ng pagsisisi, ang bawat gabing walang tulog, ang bawat luhang hindi niya pinakita. Lahat ay humantong sa sandaling ito. May isang paraan lang para mailigtas sila. Isang paraan lang para itama ang lahat. Silungan.
ang mga magulang ko. Sabihin mo sa kanila, patawarin nila ako. Sabi ni Dagsa sa telepono. Ang boses ay biglang naging kalmado. Anong ibig mong sabihin, Dags? Huwag kang gagawa ng kahit anong kabaliwan. Ngunit hindi na niya ito pinakinggan. Tumingin siya sa jeep, sa harapan niya. Nakikita niya ang takot sa mga mata ni Hiraya. Nakikita niya ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Mahal na mahal kita, Hiraya. Patawarin mo ako. Sigaw niya hindi na sa telepono, kundi sa hangin, sa gabi. Sa buong Sansinukob, umaasang maririnig siya nito. Pagkatapos, sa isang huling akto ng pagtubos, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang pagmamahal, lahat ng kanyang pagsisisi sa isang kilos. Bigla niyang ikinabig ang manibela pakanan. Ang kanyang sedan ay sumalpok ng malakas sa gilid ng kotse ni Luningning. Ang impact ay marahas. Ang kotse ni Luningning ay nawalan ng kontrol, umikot at sumalpok sa barrier ng kalsada. Ngunit ang pagsalpok ni Dagsa ay may pangalawang epekto. Ang puwersa nito ay nagtulak din sa jeep ni Hiraya, palayo sa bangin, pabalik sa ligtas na direksyon kung saan ito ay sumalpok sa gilid ng lupa at bato at sa wakas ay huminto ng may malakas na kalabog. Ngunit ang sasakyan ni Dagsa, dahil sa bilis at sa anggulo ng pagsalpok, ay hindi na nakabawi. Kasama ng nawasak na kotse ni Luningning, sinira nito ang barrier. Sa loob ng isang nakabibinging segundo, ang dalawang sasakyan ay tila lumutang sa hangin. At pagkatapos, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang dalawang sasakyan ay magkasamang nahulog sa kadiliman ng bangin sa ibaba. Ang katahimikan pagkatapos ng pagsabog ay mas nakabibingi. Sa loob ng yuping-yuping jeep, ang tanging maririnig ay ang humihikbing iyak ng tatlong batang magkakayakap sa likuran. Si Hiraya ay nakatulala lamang sa daan sa harapan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa pagkakahawak sa manibela. Ang huling mga salitang narinig niya mula kay Dagsa ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Isang multo, isang panalangin. Mahal na mahal kita, Hiraya. Patawarin mo ako. Ang mga ilaw ng ambulansya at pulis ay sumira sa kadiliman. Ang kanilang mga sirena ay umalingaw-ngaw sa liblib na kalsada. Agad silang pinalibutan ng mga rescuer at pulis. Inilabas sila mula sa sasakyan, binigyan ng mga kumot at sinuri kung meron silang mga pinsala. Ngunit habang ang katawan ni Hiraya ay ligtas, ang kanyang kaluluwa ay wasak. Tumingin siya sa sirang barrier sa gilid ng kalsada, sa madilim na bangin kung saan nawala ang lahat. Ang kanyang isip ay hindi pa kayang tanggapin ang nangyari. Maya-maya, isang pamilyar na itim na SUV ang huminto. Bumaba si Silungan. Ang mukha ay isang maskara ng pighati at pag-aalala. Kasama niya ang isang matandang mag-asawa na may dignidad sa kanilang tindig, kahit na bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pagkabigla, sina Don Ricardo at Doña Elara Montoya. Lumapit ang ina ni Dagsa kay Hiraya. Walang galit, walang panunumbat. Tanging mga mata ng isang ina na nakikita ang isa pang ina. Niyakap nito si Hiraya ng mahigpit, at sa yakap na iyon, ang pader na itinayo ni Hiraya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng gumuho. Humagulgol siya. Dinala sila sa pinakamalapit na ospital. Habang ang mga bata ay sinusuri ng mga doktor, si Hiraya ay nakaupo sa isang malamig na upuan sa waiting area, kasama ang mga magulang ni Dagsa at si Silungan. Doon, sa ilalim ng matinding liwanag ng ospital, ang lahat ng kasinungalingan ay natunaw. Patawarin mo kami, Hira. Simula ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay pagod. Alam namin kung nasaan ka sa loob ng maraming taon. Pinabantayan ka namin kay Silungan para masigurong ligtas ka. Ang plano ay para mapalapit ka ulit sa amin, para maprotektahan ka kay Luningning na alam naming may masamang balak. Dagdag ni Doña Elara
Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit naging pagsubok din ito para sa aming anak. Gusto naming makita kung lalaban siya para sa inyo. At lumaban siya. Sa paraang hindi namin inaasahan. Ikinwento ni Silungan ang lahat. Ang pagmamanipula ni Luningning, ang mga patibong, ang balak na pagpatay. Ang bawat salita ay isang dagok sa puso ni Hiraya. Naniwala siya sa kasinungalingan. Hinusgahan niya ang lalaking sinusubukan siyang iligtas. Ang litrato, bulong ni Hiraya. Ang litrato ninyo ni Luningning sa restaurant. Kuha iyon. 5 taon na ang nakalipas. Malungkot na paliwanag ni Silungan. Isang business dinner na pinilit niyang isama ang sarili niya. Ginamit niya yon laban sa inyo. Napayuko si Hiraya. Ang bigat ng katotohanan ay halos dumurog sa kanya. Ang lahat ng galit niya kay Dagsa ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalalim na pagsisisi. Isang doktor ang lumapit sa kanila. Ang mga rescuer ay may nakuha na mula sa bangin. Ang puso ng lahat ay tumigil sa pagtibok. Si Luningning Ramos po, dead on arrival, sabi ng doktor. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanila nang may awa. At si Mr. Dagsa Montoya, buhay pa siya, pero napakakritikal ng kanyang kalagayan. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Dinala sila sa intensive care unit. Sa likod ng isang salamin na bintana, nakita nila si Dagsa. Nakahiga, walang malay, nababalot ng mga benda at nakakabit sa napakaraming makina na siyang tanging bumubuhay sa kanya. Pumasok si Hiraya sa silid, mag-isa. Umupo siya sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Dagsa, ang parehong kamay na minsan niyang hinawakan ng may pagmamahal at minsan niyang binitawan ng may galit. Ngayon, hinawakan niya ito ng may pagsisisi at isang pag-ibig na muling nabuhay sa gitna ng trahedya. Dagsa, humihikbi niyang sabi, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtitiwala. Ang tanga ko, ang tanga-tanga ko. Inilapit niya ang kamay nito sa kanyang pisngi. Narito na ako. Hindi na ako aalis. Lumaban ka. Pakiusap. Lumaban ka para sa akin. Para sa mga anak natin. Kinabukasan, sinabi ng mga doktor na wala ng pag-asa. Hinihintay na lang nila ang oras. Sa pahintulot ng mga magulang ni Dagsa, ipinasok ni Hiraya ang kanilang 3 anak. Mga anak, ito ang daddy ninyo. Sabi ni Hiraya, ang boses ay basag. Siya si Daddy Dagsa. Napakatapang niya. Si Pag-asa at Liwanag ay umiiyak lang, ngunit si Tadhana, ang batang kamukhang-kamukha niya ay lumapit. Dahan-dahan, inilagay nito ang kanyang maliit na kamay sa ibabaw ng kamay ng kanyang ama. Daddy, bulong ng bata. Sa pagdampi ng balat ng mag-ama, isang himala ang nangyari. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa nakapikit na mata ni Dagsa. Ngunit ang himala ay panandalian lamang. Ang makinang sumusukat sa tibok ng kanyang puso na kanina pa'y mabagal at pahina ay biglang nag-ingay. Isang tuloy-tuloy, matinis, at walang katapusang tunog. Isang tunog ng pamamaalam. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng araw na yon. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang pilat sa puso ni Hiraya na hinding-hindi na mawawala. Ngunit ang pilat ay hindi na sariwa. Ito ay bahagi na ng kanyang pagkatao. Isang paalala hindi lamang ng kawalan, kundi ng isang pag-ibig na kayang magsakripisyo ng lahat. Sa harapan ng isang bagong tayong kapihan na nakaharap sa dagat, isang makulay na karatula ang nakasabit, Hiraya at Dagsa. Hindi na Payapa Cafe. Dahil natutunan ni Hiraya na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa pagtakas, kundi sa pagharap at pagyakap sa lahat ng sakit at alaala ng nakaraan. Sa loob, ang amoy ng kape ay humahalo sa amoy ng dagat.
Ang lugar ay puno ng mga customer, mga taga-baryo, at mga bagong kaibigan. Ito ay isang lugar na buhay, isang lugar na puno ng pag-asa. Sa tulong ng pamilya Montoya, itinayo ni Hiraya ang kapihang ito bilang isang testamento sa buhay na nawala at sa mga buhay na nagpapatuloy. Si Hiraya na ngayon ay mas matatag at may bagong kislap sa kanyang mga mata ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa 38 taong gulang na mga bata na masayang naglalaro sa isang sulok, sina Pag-asa, Liwanag at Tadhana. Lumaki sila sa pagmamahal hindi lang ng kanilang ina, kundi ng kanilang mga lolo't lola. Sina Don Ricardo at Doña Elara ay ibinuhos ang lahat ng kanilang pagmamahal sa kanilang mga apo. Nakikita sa mga ito ang patuloy na pamana ng kanilang yumaong anak. Lumapit si Silungan sa counter. May dalang isang maliit at lumang kahon. "Para sa'yo, Hira," sabi nito. Isang malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. "Nahanap ko to sa mga gamit ni Dagsa na itinago ko. Baka gusto mong basahin." Binuksan ni Hiraya ang kahon. Sa loob nito ay mga litrato nila ni Dagsa noong mga panahong masaya pa sila. At sa ilalim ng mga litrato, may isang nakatuping sulat. Ang sulat ay para sa kanya. "Hiraya kong mahal, kung nababasa mo ito, marahil ay matagal na tayong hindi nagkikita. Isinulat ko ito 1 linggo matapos kang mawala. Gabi-gabi, sinusulatan kita. Umaasang balang araw, maibibigay ko sa iyo ang mga ito at mapapatawad mo ako. Walang araw na hindi kita naisip. Walang gabi na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Ako ang sumira sa atin. Ako ang sumira sa pangarap natin. At habang buhay kong pagbabayaran ng kasalanan yon. Ngunit kung may isang bagay na gusto kong malaman mo, ito ay ang katotohanang hinding-hindi nagbago. Mahal kita. Mahal na mahal kita mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Higit pa sa buhay ko. Sana, nasaan ka man, masaya ka. Sana ligtas ka at sana, balang araw, mapatawad mo ako. Nagmamahal." Dagsa tahimik na tumulo ang mga luha ni Hiraya habang binabasa ang bawat salita. Hindi na ito luha ng sakit o pagsisisi, kundi luha ng pag-unawa at pagtanggap. Nang magsara na ang kapihan at papalubog na ang araw, tinawag ni Hiraya ang kanyang mga anak. Naglakad silang 4 sa dalampasigan, ang parehong dalampasigan kung saan nagsimula at nagtapos ang maraming bagay. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang kahel na kulay ng langit. "Mommy, namimiss ko po si Daddy," mahinang sabi ni Pag-asa. Isinandal ang ulo sa balikat ni Hiraya. Niyakap ni Hiraya ang kanyang mga anak. "Namimiss ko rin siya, araw-araw. Pero alam niyo ba, hindi naman talaga siya nawala." Tumingin siya sa dagat. "Ang Daddy Dagsa ninyo ay parang dagat. Minsan, ang mga alon niya ay malakas at nakakasakit, tulad ng mga pagkakamali niya. Ngunit sa kalaliman, ang dagat ay puno ng buhay, ng pagmamahal. At tulad ng dagat, ang pagmamahal niya para sa atin ay walang hanggan." Itinuro niya ang 3 bituin na unang lumitaw sa papalubog na takip silim. "Kita na niyo yung 3 bituing yon? Para sa akin kayo yon. Kayo ang pag-asa, ang liwanag, at ang tadhana na iniwan niya sa akin. At ang buong kalangitan." Tinuro niya ang papalawak na kalawakan. "Siya yon. Laging nakabantay. Laging nariyan." Tumingala ang mga bata, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-unawa at paghanga. Tumayo si Hiraya at inakay ang kanyang mga anak pabalik sa kanilang tahanan. Ang kanilang tahanan ay hindi na isang lugar para pagtaguan, kundi isang lugar na puno ng mga alaala at pangako ng isang bagong simula. Hindi perpekto ang kanilang pamilya. Basag ito at may mga pirasong hindi na maibabalik pa. Ngunit sa mga lamat,
doon pumapasok ang liwanag. At sa kanilang apat, ang liwanag na yon, ang liwanag ng pagpapatawad, ng sakripisyo, at ng walang hanggang pag-ibig ay sapat na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Dagsa. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay may mga lamat, may mga sugat, at may mga pagkakamali. Ngunit ang tunay na sukat ng pagmamahal ay hindi sa kung paano natin iniiwasan ang sakit, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula rito. Ito ay nasa kakayahang magpatawad, hindi para sa taong nakasakit, kundi para sa sarili nating kapayapaan. At higit sa lahat, ito ay nasa sakripisyong kayang ibigay para sa kaligayahan ng mga taong ating minamahal. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Hiraya at Dagsa? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.